is reproduction in plants. Ang pagpaparami sa mga halaman ay ang proseso kung saan ang mga halaman ay lumilikha ng mga bagong halaman. Mga paraan ng pagpaparami ng halaman. Asexual na pagpaparami. Nangyayari ito kapag ang mga bagong halaman ay lumalaki mula sa isang bahagi ng isang umiiral na halaman, tulad ng mga ugat, tangkay o dahon. Ang binary fission ay isang proseso ng pagpaparami na karaniwang nangyayari sa mga single-cell organism tulad ng bakterya at amobia, hindi sa mga halaman. Sa madaling salita, ang binary fission ay ang paghahati ng isang cell. Sa dalawang magkaparehong cells, ang cell ay nagdodoble ng sarili nitong DNA at iba pang mga organelles at pagkatapos ay nahati sa dalawa. Ang budding sa mga halaman ay isang uri ng asexual na pagpaparami, kung saan lumalaki ang isang bagong halaman mula sa isang bud o umbok sa katawan ng magulang na halaman. Sa madaling salita, ang budding ay isang paraan para sa mga halaman na magparami ng bagong halaman ang hindi nangangailangan ng buto o pollen. Ang fragmentation sa mga halaman ay isang uri ng asexual na pagpaparami, kung saan lumalaki ang isang bagong halaman mula sa isang piraso ng katawan ng magulang na halaman. Narito ang ilang mga halimbawa ng fragmentation sa mga halaman. Mga halaman. Ang mga bagong halaman ay maaaring lumaki mula sa mga piraso ng tangkay, ugat o dahon na iba pang halaman. Mga lumot. Ang mga bagong lumot ay maaaring lumaki mula sa mga piraso ng mga lumang lumot. Mga halaman. Ang mga bagong halaman ay maaaring lumaki mula sa mga piraso ng mga halaman. Ang rhizome ay isang uri ng tangkay na tumutubo ng pahalang sa ilalim ng lupa. Ito ay isang paraan na asexual na pagpaparami sa mga halaman. Halimbawa ng mga halaman na nagpaparami sa pamamagitan ng rhizome. Luya. Ang luya ay may rhizome na tumutubo ng pahalang sa ilalim ng lupa. Ang rhizome ay naglalaman ng mga buds na maaaring lumago ng bagong halaman. Kawayan. Ang kawayan ay may rhizome na tumutubo ng pahalang sa ilalim ng lupa. Ang rhizome ay naglalaman ng mga buds na maaaring lumago ng bagong halaman. Ang stolon ay may tangkay na tumutubo ng pahalang sa ibabaw ng lupa. Ito ay isang uri na asexual na pagpaparami sa mga halaman. Ang stolon ay isang paraan para sa mga halaman na magparami ng bagong halaman ng hindi nangangailangan ng mga buto o pollen. Ang mga tubers ay mga pinalaki na bahagi ng tangkay o ugat ng isang halaman na nagsisilbing imbakan ng pagkain. Ito ay isang uri ng asexual na pagpaparami sa mga halaman. Mga halimbawa ng mga halaman na nagpaparami sa pamamagitan ng tuber. Patatas. Ang patatas ay may mga tuber na tumutubo sa ilalim ng lupa. Ang mga tuber ay naglalaman ng mga buds na maaaring lumago ng bagong halaman. Kamote. Ang kamote ay may mga tubers na tumutubo sa ilalim ng lupa. Ang mga tubers ay naglalaman ng mga buds na maaaring lumago ng bagong halaman. Leaf propagation. Para sa pagpaparami ng dahon, karaniwang kailangan mong putulin ang dahon ng magulang na halaman at ilagay ito sa basa na lupa o tubig. Ang dahon ay magpapalabas ng mga bagong ugat at tangkay at sa huli ay magiging isang bagong halaman. Sa madaling salita, ang pagpaparami ng dahon ay isang paraan para sa mga halaman na magparami ng bagong halaman nang hindi nangangailangan ng mga buto o pot. Ang pagpuputol ng tangkay o stem cutting ay isang uri ng asexual na pagpaparami kung saan lumalaki ang isang bagong halaman mula sa isang piraso ng tangkay ng magulang na halaman. Ang vegetative reproduction o pagpaparami ng halaman ay isang uri ng asexual na pagpaparami kung saan lumalaki ang isang bagong halaman mula sa isang bahagi ng magulang na halaman. Sa madaling salita, ang vegetative reproduction ay isang paraan para sa mga halaman na magparami ng bagong halaman nang hindi nangangailangan ng mga buto o pollen. Ang propagation ay ang pangkahalatang termino para sa pagpaparami ng mga halaman, habang ang vegetative reproduction ay isang uri ng asexual na. What are the sexual reproduction of plants? The majority of flowering plants reproduce sexually. Tagalog, karamihan sa mga flowering plants daw ay nag-reproduce sexually. Sexually means kailangan ng dalawang individual o dalawang cell. The flower is the reproductive part of a plant. Both male and female gametes are produced by plants. Ang gametes ay yung male and female germ cell. Ginagamit ito to form a zygote. Okay.
Sexual reproduction in plants takes place in flowers. The complete flower typically consists of 4 parts. The first part is pollination and fertilization. In order to form a zygote, male gametes in pollen grains have to fuse with the egg in the ovule. This is achieved by a process called pollination. What is a pollination? Pollination is the process of transferring pollen grains from the anther male part of a flower to the stigma female part of a flower. Depending on the pollen landing, pollination can be classified in 2 types. Tagalog, upang makabuo ng isang zygote. Yung zygote po ay isang cell that's formed when an egg and sperm join. Pag nagsama yung dalawang cell na yun during fertilization. Upang makabuo ng isang zygote, ang mga male gametes sa mga budol ng pollen ay kailangang sumama sa egg sa ovule. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng isang process na tinatawag na pollination. Ang pollination ang proseso ng paglilipat ng mga butil ng pollen mula sa anther hanggang lalaki na bahagi ng isang bulaklak, sa stigma hanggang bahagi ng isang bulaklak. Depende sa pollen landing, ang pollination ay maaaring uriin sa dalawang uri. Ang dalawang uri na iyon ay ang self-pollination and cross-pollination. Self-pollination, a pollination where the pollen transfer takes place between the anther and stigma on the same flower. In Tagalog, ito ay isang pollination kung saan nagaganap ang paglipat ng pollen sa pagitan ng anther at stigma ng parehong bulaklak. Next, cross-pollination. Ito ay pollination where the pollen transfer takes place between the anther and stigma of different flowers of the same plant or different plant of the same species. Ang kaibahan nito sa self-pollination. Self-pollination ay nagte-take place between anther and stigma sa same flower. Sa cross-pollination, ganun din, pero different flowers at same plant. Pwede ding same species pero different plants. Okay? Doon sila nagkakaiba sa place kung saan nagaganap yung transfer. Okay?